Ang pagpapakamatay ay isa sa takbuhang solusyon, pero hindi naman solusyon ng mga tao, especially kapag corner na sila sa sitwasyon. Siguro po, ikaw ay nanonood sa akin ngayon at isa kang OFW na sinubukan mo nang magpakamatay. When I say sinubukan mo na, nag-attempt ka na talaga, unfortunately, or pwede kong sabihin, fortunately pa nga, nabuhay ka. Maybe, uminom ka na ng lason, hindi hinayaan ng Diyos na mamatay ka, kaya nabuhay ka. Or siguro tumalon ka na, for some reason, hindi ka rin namatay. Hinayaan ng Diyos na mabuhay ka. Or siguro naman ikaw ay nakikinig sa akin, pero pabalik-balik siyang sumasagi sa isip mo yung pagpapakamatay. Ano man yung mga sitwasyon mo dyan, I believe makaka-relate ka sa story natin for today. Meron po akong special guest na kasama. Kasama ko po ano pong pangalan ninyo? Mirasol. Mirasol. And taga saan ka po sa Philippines? Sa Mindanao, Butuan City. Butuan City. So, Bisaya doon, di ba? Bisaya. Bisaya. Paano ang Bisaya ng magandang araw? Kalimutan mo na, no? Maayong adlaw. Okay, batiin mo yung mga Bisaya nating viewers right now. Maayong adlaw sa mga parehas na kong Bisaya. Ilang years ka na total as an OFW? 4 years and 5 months today. So, ngayong araw mismo. So 4 years pa lang. And ang una mong abroad, isaang bansa? Sa Kuwait po. Sa Kuwait. So, pero anong reason kung bakit nag-decide ka na mag-abroad? Hindi na po sustento? Yes. Tas gusto ko po na magkaroon talaga kami ng sariling bahay. Yung bahay talaga na kahit mag-ulan, bagyo, yung ano ba? Matatag talaga. Pero ilan po may anak ka na po ba? Ilan na po yung anak ninyo? 3. So, yung umalis ka, mga maliliit pa yun sila, di ba? Yes po. Yung una mong alis, mga ilang taong gulang pa lang sila? 9 years old yung panganay ko, kasi 2019 yun eh. So, yung panganay mo is 9 years old pa. So, yung mga sumunod ang babata pa. 9, 7, tapos kaka-3 lang po ng bunso. So, I believe masakit yun nung nag-decide ka, pero kailangan lang kasi. Yes, actually, diba? Pang 3rd attempt ko yun eh, bago ako nakatuloy talaga. So talagang pinagplanuhan mo na siya na pumunta abroad. And then, yung pagpasok mo ng Kuwait, anong ine-expect mo dun sa Kuwait sana? Okay, walang normal. Kasi yun na nakikita ko din eh, na para sarap ng buhay, parang ganon. Pero yung reality, ano nangyari? Sobrang lungkot po na hindi ko talaga hindi mo talaga ma-explain yung yung lungkot. Lalo na bawal yung cellphone. So sa Kuwait, bawal kayong gumamit ng cellphone kahit gabi? Sa gabi, sa sa kwarto na namin. Doon lang pwedeng gumamit ng cellphone? Opo. Pero mga anong oras yun? Kasi minsan iba yung oras sa late na talaga. Late na. So basically, wala na rin kayong time ng communication ng family. Kasi magkaiba din yung oras po. Sino nag-alaga dun sa anak mo? Asawa ko po. Yung asawa mo. So, ikaw, you send yung money. Pero, paano ka umabot sa punto na gusto mo nang magpakamatay? Actually, bago pa lang po ako dun, on my third day. Bawal kasi yung cellphone. Tapos, sa gabi naman po, hindi ko din naman magagamit kasi wala akong SIM card. Walang Tapos, hindi ko nakakausap pa yung pamilya ko noon. Tapos at the 3rd day, gusto ko talagang umuwi. Yung talaga, gusto ko na umuwi. Ayoko na dito, yung ganun. Iniyakan ko na yung mga amo ko, umaga, tanghali, yun. Isa kanila kasi, bawal sa kanila yung iiyak ka. Kasi kumbaga, malas sa kanila yan. Nung una po, maayos lang po yung hindi ka pwede kasi ganito, ganyan. Tapos, wala talaga. Gusto ko talagang, ko talaga na, gusto ko na umuwi, ayoko na talaga dito. Saka, pero ayaw nila? Ayaw. Dapat mong tapusin yung parang kontrata mo. Kasi, sila kasi yung gumastos. Kaya hindi parang pwede. Talo sila, talo. So, ayaw talaga nila. Nung tanghali, iyak na ako ng iyak. Ano bang gagawin ko para lang payagan nila ako na ibalik sa agency kasi gusto ko nang umuwi. Magpagulong na lang ako dito sa hagdan.
Tapos bumaba ulit ako. Last attempt kung kung pwede ibalik na lang talaga nila ako sa agency. Umiyak doon, magulhol talaga ako. Doon na sila nagalit. Nagalit pa sila. Nagalit sila. Imbes na maawa, nagalit pa sila. Natakot na din ako, kaya umakyat ako doon sa kwarto. Kasi yung kwarto namin is nasa rooftop. Doon ako nagtalon-talon ako sa iyak. Tapos, kasi pag akyat mo ng hagdan kasi, may pintuan niya na papuntang rooftop. Tapos dito sa left yung kwarto. Nakita ko yung rooftop. Doon ako... Gustong tumalon. Oo, opo. Pero nakita nila, hindi naman. Hindi po. Kasi nasa pero anong pumasok sa isip mo na, wag na lang? Yung mga anak ko po. Mga anak mo? Paano na lang po? So at least naisip mo pa rin yun. Pero paano mo kinaya na within 2 years? 2 years ka ba sa Kuwait? Nabalik po talaga ako sa agency po. Nabalik ka? After nun, nabalik ako. Tapos, pero bakit? Paano kanila binalik nun? Kasi hindi na ako bumaba. Doon na lang po ako sa kwarto ko. Paano yun? Hindi na ako nagtatrabaho. Kaya binalik kinagabihan, umakyat yung isang katulong, chinek yung yung mga gamit ko. Tapos baba ka na, ihatid ka ng driver. Pagdating ko ng agency, sobrang galit ng sa akin. Pero tinanggap ko na lang, basta ang isip ko nun makauwi na ako, pero hindi pala. Kasi kami ulit hanapan kami ng ibang ibang employer, ibang employer na naman. So, nakahanap ka ng ibang employer doon? 11 days po ako na-stuck doon sa accommodation namin. Tapos doon ko po na-realize na kung ka-employer ako ulit, titiisin ko na po. Dahil na-realize ko 11 days ako doon, nagpunta ako doon para sa pamilya ko. Tapos 11 days ako na standby. Wala kang kita. Sayang yung araw na dumaan na wala akong income. So yung pangalawang amo mo? Tiniis ko na po lahat. Ilang years yun? 4 years, walang uwian. 4 years, walang uwian? Oo, nakaya ko po talaga. Walang uwian? Wala. So, and then yung umuwi ka naman, dito sa Philippines, bakit nag-decide ka ulit na mag-abroad? Actually, hindi na po sana ako mag-abroad. Kasi nga dahil sa mga experience na yon. One year ako natambay din doon. Kaso, ganun pa rin yung buhay. Parang hirap pa rin. Oo. Pero bakit naman, ang next niyan, Hong Kong na, di ba? Opo. Bakit Hong Kong naman yung napili mo? Actually, Pastor, hindi pa talaga Hong Kong yung gusto ko. Siguro yung Hong Kong yung pinaka-last sa listahan na puntahan ko po. Pero, to make it short, napunta talaga ako dito. Within 3 months po talaga, hindi ko pa rin tanggap na nandito ako sa Hong Kong kaya na ako ng anxiety. Nilamon ako ng fear kasi dahil sa termination kaya naisip ko na unahan ko na lang to mag-break contract na lang ako kaysa sa ma-terminate ako yung ganun. Pero gaano ka nakatagal dito sa Hong Kong? 5 months. 5 months today. 5 months pa lang. Yes po. So within 3 buwan na yun, pumasok sa isip mo na balik na naman, break ng contract. Parang nag-umpisa na naman tayo nung doon sa Kuwait na nararamdaman mo. Okay, pero paano ka nakapunta dito sa health center? Pagdating ko po dito sa Hong Kong, diretso na po ako dito po. Bakit? Paano mo nalaman yung health center? Yung kapitbahay po namin na hiningian ko ng number para sa yung pag-apply ko kasi, yung contact person ba. Yun, habang yun na pala, inaano niya na dadalhin niya ako dito pagdating ko. Pero hindi ko po alam yun. So, nakapunta ka dito kasi parang na-surprise ka lang nandito ka na. Opo. Interesting kasi ang daming iba't iba. Yung iba, sinadya nila, ikaw, parang wow, dito na. Wala akong kamalay-malay po. Okay, pero sabi mo nga, ilang months ka pa lang. So basically, pagdating mo pa lang dito sa Hong Kong, nakapunta ka na agad dito sa health center. Yes po. Wow, nice. Pero para sa'yo, gaano ka-importante. Alam ko, 5 months ka pa lang. So basically, 5 months ka pa lang rin dito sa health center. Pero gaano siya ka-importante, gaano siya nakakatulong sa mga OFW na katulad mo? Napakahalaga po ng health center sa aming mga OFW, especially sa experience ko po. Kasi yung health center, ang impact niya sa sarili ko po, yung mental and emotional stability po. Mas tumatag po yung loob ko, mas nauunawaan ko yung mga bagay-bagay at mga pangyayari, yung sitwasyon po. Ngayon, tanong ko, gusto mo pang umuwi? I believe hindi na kasi ngayon, tingnan niyo po, makikita natin na it's not really about yung country talaga. Yes. It's not about also yung amo natin.
it's always all about yung sarili natin. Yes po. Na kapag okay tayo, madadamay rin natin na maging okay yung kapaligiran natin. Yes. That's why, Totoo. I like that. Sinabi mo na naging okay yung mental health mo, naging okay ka sa kalooban. Kasi yun rin yung gusto natin na mangyari sa mga kapwa natin, kababayan nating OFW dito sa Hong Kong. Kayo po na nanonood sa amin right now, gusto po namin na tawagin kayo. Siguro po, meron na rin kayong anxiety, mental issues, something like that, na hindi nyo po alam kung ano yung gagawin nyo. Yung help center ay bukas araw-araw para tanggapin po kayo. Tanggapin kayo ng buong puso para matulungan kayo. Ayaw po namin na nagdurusa kayo. That's why itong help center na ito ay dedicated para sa inyo. Just come and open your heart na magtiwala sa Diyos and then tutulungan ka ng Panginoong Diyos. Just visit us. Meron kaming phone number dito. Nandito yung address natin. Just visit us and nandito kami para tulungan kayo. Sa next episode, mas kaabang-abang yung magiging episode natin. So, always tune in sa ating Be Empowered program. God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.